So yun, magandang araw ulit sa lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw meron lang tayong kunting kaalaman na ibahagi para sa ating mga kasamahan na bagong safety officer. No? Kung kayo ay bago pa lamang sa safety officer or matagal na pero ginagawa nyo pa rin ito, mag-isip-isip na kayo. So unang-una, ito. Kung ginagawa nyo ito, pag-isipan nyo na, tapos itong pangalawa at saka itong pangatlo. So yun yung madalas na nakikita natin or karaniwan na makikita sa mga ginagawa ng isang safety officer. No? So unang-una, yung pagkakandak ng toolbox. No? Sa mga safety officer dyan na sila yung nagkakandak ng daily toolbox meeting, instead na magkakandak kayo ng daily toolbox meeting, ang tama or dapat na ginagawa ng isang safety officer ay mag-attend at saka mag-facilitate ng toolbox meeting. So hindi magkakandak, attend and facilitate lang. So after salita nung nagkakandak mismo, saka tayo magpa-facilitate. No? Kung meron tayong mga sasabihin, lalo sa mga safety precautions, safety reminders, safety tips, doon tayo papasok. No? So, sino ba dapat yung magkakandak ng daily toolbox meeting? Ang dapat na magkakandak nun is yung engineer or yung work supervisor, no, or foreman. Sila dapat yung nagkakandak kasi sila yung nagpapatrabaho. Ang purpose kasi ng toolbox meeting is pag-usapan kung ano-ano yung mga trabaho, kung ano-ano yung mga designated na trabaho para sa mga tao at saka yung step by step ng pagpapatrabaho. So, yun yung dapat discuss dun sa toolbox meeting. After may discuss yun, yung tamang pagpapatrabaho, doon papasok ang isang safety officer. So, dapat hindi siya yung nagkakantak, kung hindi nagpapacilitate lang ng toolbox. So sasabihin naman ng safety officer based doon sa binanggit na mga activities at trabaho ng isang engineer or work supervisor, magbibigay naman siya ng safety reminders, safety tips doon sa mismong activities. So ganun dapat yung ginagawa ng safety officer. So mali yung nagkakandak mismo sa safety officer ng toolbox meeting. So dapat ginagawa yung toolbox meeting daily, hindi siya weekly, hindi siya monthly. So ginagawa dapat sa before start ng trabaho. So ganun dapat yung tamang pag-practice ng toolbox meeting. Tapos yung pangalawa naman, yung pagkakandak ng housekeeping. No? Sa mga safety officer na nagkakandak ng housekeeping, naku, mag-isip-isip ulit kayo kasi hindi mo dapat trabaho yon. So sino dapat yung nagkakandak ng housekeeping? So ang dapat nagpapakandak ng housekeeping is si work supervisor or si engineer or si foreman ulit. Bakit? Sila yung nagpapatrabaho at sila yung may tao. No? So safety officer, walang sariling tao yan. Dapat ay nag-a-advise lang doon sa engineer or sa work supervisor or doon sa foreman. So dapat nag-a-advise lang siya doon, nagre-report lang siya doon, nagpa-findings lang siya doon na lack of housekeeping or poor housekeeping yung area ni engineer. So dapat yun yung recommendation niya, magkakandak ng housekeeping or i-apply yung good practice ng housekeeping, which is yung 5S. No? So yun yung dapat tamang gawin ni safety officer. No? So dapat ang magpapa-housekeeping si engineer or si foreman or si work supervisor. So hindi si safety. Tapos yung panghuli, yung pag-process ng permit to work. So yung sa permit to work naman, na madalas natin makikita sa site na sa safety or si safety mismo yung nagpa-process or nagpapirma ng mga work permits, which is mali. Ang tamang proseso ng pag-apply ng work permit, nung nagpapatrabaho or si work supervisor or si engineer, mismo yung kukuha ng permit to work, mag-apply ng work permit, tapos pipirmahan ng permit issuer, i-review ng safety officer, tapos pag nasa safety officer yung work permit, titingnan niya yun yung mga, kung ano yung mga nakalagay doon na activity, nandun, tapos kung ano yung mga hazard, nandun yung mga safety precaution, kung tama ba or kulang ba or sumubra ba yung mga safety precaution. Minsan kasi sumubra na hindi naman na makatotohanan, hindi na na-apply doon sa mismong activity. So ganun dapat yung titingnan ng isang safety officer. I-review niya yung work permit. Kung may hot works, dapat mayroon ding hot works permit. Kung mayroong lifting activities, dapat mayroon ding lifting permit. Kung mayroong excavation, mayroong excavation permit, yung mga ganun meron. So nandun dapat yun lahat. So makikita ng safety officer. No? Tapos kung may maidagdag si safety officer pagdating sa GHA or yung job hazard analysis or yung iba, TSA, tax safety analysis. Kung meron siyang maidagdag dun sa mga hazards at saka sa mga control measure, yun yung mga idadagdag ni safety. So, ganun lang dapat ang gagawin ng safety, mag-review ng work permit, hindi yung siya mismo ang mag-process ng isang work permit. After ng safety, nandun sa pinakadulo, pipirma doon is yung construction manager or project in charge o yung project manager. So sila yung mag-approve ng pinaka
work permit. So ganun dapat ang tamang proseso ng permitting system. So tandaan ulit natin mga safety officer, hindi tayo dapat yung naglalakad or nagpa-process, nag-apply ng permit to works doon sa site. So yun lang naman. Maraming salamat at sana meron kayong matutunan sa video na ito. So,